Pag uminit ang ulo mo, hindi ka nakakapag-isip objectively. Alam mo, ang litigation, a lot of it has to do with the ability to think on one's feet. Ngayon, kung syempre medyo nagiging emotional ka, ang iyong pag-iisip ay medyo nababahira ng konting galit or emotion. Kanina rin, Mark, no, nagkakaroon na naman ng argumento kung ano ba talaga yung basehan ng fair market value. Ano po ba talaga yung basihan, Attorney JJ, ng fair market value? Meron ba talagang listahan na pwede tayong mag-refer para malaman natin yung fair market value ng property? To quote nga yung isa nating senator judge, ano, you put a lawyer and the figures together, there'll be trouble, no? Kaya nga tayo nag-law. Pero the truth is this, no? Every 3 years, ang alam ko dyan, ang sangguniang bayan ng isang local government unit would meet and make a resolution para i-determine yung mga current market value ng property. Meaning, ano ba yung average na costing per square meter, per metro kwadrado ng mga lupa sa isang lugar. Pagkatapos, yan ay magiging guidelines ng ating mga assessors. So, itong fair market value nito, yan na sinusunod mo, more or less, para siguro hindi ceiling, kundi floor ng presyuhan sa lugar na iyon. Pero tandaan natin, mas mababa to talaga kaysa sa yung mga assessed value ng local government unit, mas mababa talaga sa totoong bilihan sa merkado. Speaking of itong mga titulo pa rin sa lupa, Attorney Joey, kanina naitanong din sa prosecution na kayo, ang prosecution daw naniniwala na hindi kay kay Mr. Vicente yung lupa dahil nakatitulo pa rin kay Mana Cristina, kaya sa mga corona pa rin daw yon. On the other hand, they're saying na yung yung sa titulo na nasa anak ay hindi talaga sa anak, na kay Chief Justice talaga yun, at ang paliwanag nila dahil siya naman talaga ang nagbabayad. Yung inconsistency, is there an inconsistency there in those assertions coming from the prosecution? Mukhang yun ang lumalabas sa bigkas ng Senate President natin. Kaya hinihingan niya ng submission ang prosecution at defense para ipaliwanag kung ano yung kanilang teorya kung kailan naisasali ng pag-aari ng lupa. Ito ba'y nasasalin sa pamamagitan ng deed of absolute sale or ito ba ay napropruwebahan ng kung sinong nakarehistrong pangalan sa titulo? Kasi nga gaya ng sinabi mo, sa isang transaksyon, ang kanilang sinasabi, ang ownership ay nandoon sa nakapangalan sa titulo, but sa kabilang transaksyon naman, ang sinasabi nila, hindi, doon sa kung sino ang nabanggit na buyer sa deed of absolute sale. Pero sa legalities po, ano po ba talaga yung pruweba ng ownership ng isang property? Ang pinakamatibay na pruweba mo ay ang pangalan mo sa titulo. At hindi ang ano pa man. Pero kung magkaroon ng alegasyon ng subsequent transfer, ang matibay mo dyan ay ang deed of absolute sale. Pero yung kahit na yung titulo ba, pwede bang questionin yun, yung accuracy ng titulo na yun? Kasi nga ito, nakatitulo nga sa anak. Pero ang sinasabi dito, nagbayad. Anong proseso? Or is this a process na pwede nga nating ma-question? Yung accuracy ng titulo na yun, Attorney Joey? Oo. Kadalasan dyan, ang pag-usisa sa isang dokumento ay limitado doon sa kung anong nakasaad doon. You are limited by the 4 corners, 4 na sulok ng dokumentong pinag-uusapan. Ngayon, kung hindi naman halatang halata na may pagkakamali or pandaraya dito sa dokumentong ito, ang iyong legal conclusion ay nababase kung anong nilalaman ng dokumentong ito. Okay. Maraming salamat, Attorney Joey Bernabe and Attorney JJ Atienza. Samantala po, tunghayan natin ang report ni Zarina Lusuegro. Zarina? Lalong nababaon ang depensa o yung kampo ni Chief Justice Renato Corona dahil sa kanilang mga testigo. Ito ang tingin ng prosecution habang hinihimay ng depensa ang mga issue ukol sa salin ni CJ Corona. Ay kay prosecution spokesperson Miro Kimbo, ang lahat ng testigo inilalabas ng depensa ay pinapaliit ang listahan ng properties maging ang mga values nito. Dagdag pa nito mula 2002 hanggang 2010 ay hindi nagdeklara ng acquisition value si CJ Corona sa mga properties nito sa Taguig. Ayon sa prosecution, ang acquisition value ay mahalaga dahil dito sinusukat o ito ang sukatan para matiyak kung ang isang public officials ay nagpapayaman lamang sa kanyang pwesto. Ngunit kanina ko at matatandaan ay hinanap na naman muli si CJ Corona para tumayo dito sa witness stand. At nang tinanong namin ang spokesperson ng depensa, titignan muna o depende pa rin ito sa takbo ng paglilitis. At
sa susunod na lang o kumpirmado or kung malaki pa rin ang kampiyansa nila sa mga susunod na testigo para sumagot ukol sa issue tungkol sa SAL ni CJ Corona. At yan ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Mark. Thank you, Zarina Losuegro. At nakikipagkwentuhan syempre kami, nagpapasalamat sa aming guest lawyers who are volunteering their time and expertise to help us all understand itong mga kaganapan dito. At ito, panoorin natin yung highlights, Cathy, sa kaganapan sa araw na ito. Kanina po ay bumalik itong witness nitong nakaraang araw. Itong si Yung, Araceli Bayuga, taga Supreme Court, pinamarkahan yung alpha list na kanyang mga isinusumite sa Supreme Court. At pinakita din po niya yung nilalaman po talaga ng certification attached to all these allowances and ito mga pera po na natatanggap ng mga justices ng Supreme Court para linawin kung ano po yung limitasyon para sa paggagastos nitong mga amounts na ito. Sumunod naman, Mark, itong OIC ng City Assessor's Office ng Taguig. Siya ay nagpa-testify patungkol dito sa mga dokumento, dito sa mga pag-aari ni Chief Justice Corona sa Taguig City, itong property niya sa Bonifacio Ridge at sa Bellagio Tower. At dito humaba po ang diskusyon kung ano po talagang ibig sabihin ng mga fair market value, current value, acquisition cost. Bali hinambing po itong dokumentong dala ng assessor doon naman po sa mga items or mga terminolohiya na napapaloob sa SALN at mukhang dahan-dahan pong naiintindihan ng mga senador ang mga dapat nilang pagdesisyonan. Ikalawang witness din na ngayong araw, ito namang mula naman sa City Assessor's Office ng Quezon City. At syempre, nag-stipulate at nagkasundo na kung dokumento naman ang pinag-uusapan at hindi mababago, gagawin na lang po nila yan na sila-sila at i-manifest na lang sa court. Which is shortening the process at hindi na po tayo mabobor doon sa mga marking-marking. So, inaasahan natin na sa Lunes ay magpapatuloy itong pagpipresenta ng depensa ng kanilang mga testigo at mga ebidensya patungkol pa rin sa mga properties ng punong mahistrado. Nagpapasalamat pa rin po kami sa aming mga partner, syempre dito sa PTV4, sa IBC13, Radyo ng Bayan, PIA, Philippine News, radio stations nationwide. At syempre, imbitahin din po natin sila, Cathy, to follow the forum tomorrow. Meron pong forum na magaganap para po ipaliwanag yung mga naganap po nitong linggo na ito para mas lalo po nating maintindihan. 1:30 pa rin yan dito pa rin sa People's Television. Samantala, nais muli namin pasalamatan ng mga panelists namin ngayong araw, si Attorney JJ, Attorney Joey, at syempre si Professor Carl. At naimbitahan din po natin kanina si Congressman Daza. At syempre sa lahat po sa atin na nanonood at sumusubaybay, huwag po tayong magsawa dahil po ang interes po ng bayan ang ating pinag-uusapan dito at lalo po nating naintindihan kung ano po ang nature, ano po ang sistema ng ating panggobyerno. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat. At ako naman po si Mark Castrodes. Ito po ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.